Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinabi rin niya ang talinghagang ito sa mga taong matuwid ang tingin sa sarili at hinahamak naman ang iba. May dalawang lalaking pumasok sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa'y maniningil ng buwis. Tumayo ang Pariseo at nanalangin ng ganito, "O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo, sapagkat hindi ako katulad ng iba ng mga magnanakaw, mandaraya, mangangalunya, o kaya katulad ng maniningil ng buwis na ito. 2 beses ako nag-aayuno sa isang linggo at nagbibigay rin ako ng 10 bahagi mula sa lahat ng aking kinikita." Samantala ang maniningil ng buwis na may nakatayo sa malayo at di man lamang makatingin sa langit. Dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, "O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan." Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing matuwid sa harapan ng Diyos at hindi ang Pariseo. Sapagkat ang sinumang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Pagpalang araw sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay humble. Sa Ebanghelyo ngayong araw, ikinuwento ni Jesus ang isang talinghaga para sa mga taong masyadong nagtitiwala sa sarili nilang kabanalan at nang mamaliit naman ng iba. 2 lalaki ang pumasok sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa'y publikano o maniningil ng buwis. Ang Pariseo ay nagdasal hindi upang humingi kundi upang ipagmalaki ang sarili sa harap ng Diyos. Nagpapasalamat siya hindi dahil sa awa ng Diyos kundi dahil sa pagkakaiba niya sa iba. Hindi ako gaya ng mga magnanakaw, mandaraya, mga adulteryo o gaya nitong publikano. Samantala, yung publikano naman ay nakatayo sa malayo, hindi nakatingin sa langit. Ulit-ulit na sinasabi, dinadagukan ang kanyang dibdib, "O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan." At ano ang hatol ni Jesus? Ang publikano ang umuwi na kinalulugdan ng Diyos at hindi ang Pariseo. Sapagkat ayon sa kanya, ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Kaya yung ating word of the day ay humble, being humble. Sa mata ng Diyos, hindi ang galing ng pananalita, hindi ang haba ng panalangin, hindi ang dami ng alam sa batas o doktrina ang mahalaga, kundi ang kababaang loob ng puso. Marahil sa ating lipunan ngayon, ang kababaang loob ay hindi na uso. Sa panahon ng social media kung saan bawat tao ay may platapormang ipinagsisigawan. Pwedeng ipagsigawan yung kanilang kabutihan, yung kanilang katalinuhan o tagumpay. Ang pagpapakumbaba ay tila kahinaan. Ang mundo'y nagtutulak sa atin na magpakitang gilas, magpasikat, at patunayan na tayo ay mas magaling kaysa sa iba. Pero sa pananampalataya, ang pabor ng Diyos ay hindi nakasalalay sa galing, kundi sa pusong marunong umamin ng pagkukulang. Ang Pariseo ay simbolo ng mga taong maraming alam, maraming ginagawa, at tila malapit sa Diyos. Ngunit ang problema niya ay hindi ang pagiging masipag o tapat sa batas, kundi ang pagiging palalo. Ang kanyang panalangin ay hindi paglapit, kundi paghihiwalay. Siya ay humarap sa Diyos. Ngunit sa kanyang paglapit ay lalo niyang inilayo ang sarili sa iba. Hindi niya inamin na siya rin ay nangangailangan, na siya rin ay makasalanan. Samantalang ang publikano, kahit hindi marunong ng tamang pananalita, kahit walang maipagmamalaki, ay lumapit sa Diyos, dala ang kabuuan ng kanyang kahinaan. At ito ang dahilan kung bakit siya ang kinalugdan ng Diyos. Dahil ang Diyos ay naaakit sa puso na marunong yumuko, hindi sa ulong laging nakataas. Kung titingnan natin ang ating mga sarili, saan tayo mas madalas lumugar? Sa Pariseo na palaging may kumpiyansa sa sarili at madaling manghusga sa iba? O sa publikano na tahimik, walang yabang at buong pusong umaasa
sa awa ng Diyos. Ang pagpapakumbaba ay hindi lamang tungkol sa pagiging mahinhin o tahimik. Ito'y isang panloob na postura ng puso na handang tumanggap na hindi tayo sapat, na may mga bahagi ng ating pagkatao na nangangailangan ng grasya, ng paggabay at ng paglilinis. Ang tunay na pagpapakumbaba ay nagsasabi, Panginoon, wala ako kung wala ka. Hindi sinasabi ng Ebanghelyo na mali ang paggawa ng mabuti o pagiging masipag sa pananampalataya. Ang problema ay kapag ginawa natin itong batayan ng pagmamataas, batayan ng pangmamaliit at panghamak sa kapwa. Dahil anumang kabutihang taglay natin ay bunga rin lamang ng grasya ng Diyos. Kaya't walang dahilan para magyabang kahit gaano pa tayo banal sa paningin ng iba. Kung sa loob-loob natin ay punong-puno tayo ng pagmamataas at paghusga, hindi tayo kaaya-aya sa harap ng Diyos. Ang pagpapakumbaba rin ang susi sa tunay na pakikipagkapwa. Kung marunong tayong yumuko, madali tayong tumanggap ng puna, humingi ng tawad, magpatawad, at matutong makinig. Sa halip na iangat ang sarili, mas pipiliin nating itaas ang dangal ng iba. Sa halip na kompetisyon, magkakaroon tayo ng malasakit. Sa kasaysayan ng mga santo, makikita natin na ang mga tunay na dakila sa paningin ng Diyos ay yung mga marunong yumuko, tulad ni San Francisco ng Assisi, ni Santa Teresa ng Lisieux, ni San Vicente de Paul. Hindi sila mga taong namuhay sa kayamanan o kapangyarihan, kundi sa kababaang loob. At sa kababaang loob na iyon, doon sila higit na naging liwanag ng mundo. Ang tanong ngayon, ano ang laman ng ating panalangin? Puno ba ito ng pagpapasalamat sa sarili, gaya ng Pariseo? O pag-amin ng pangangailangan, gaya ng publikano? Ang bawat misa, ang bawat panalangin, ay paanyaya hindi upang ipagmalaki ang ating mabubuting gawa, kundi upang yakapin ang ating pagiging makasalanan na kailangan ng Diyos. Sama-sama tayong magnilay. Ano ang mas madalas nating ipanalangin? Ang kabutihan natin o ang awa ng Diyos sa ating kahinaan? Sa puso natin, lumalapit ba tayo bilang isang marunong magpasalamat o isang taong nagpapasikat? Marunong ba tayong yumuko upang itaas ang sarili o itaas ang Diyos? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, turuan mo akong yumuko sa iyong harapan. Palambutin mo ang pusong matigas. Palitan mo ng awa ang pride at bigyan mo ako ng pusong marunong umamin ng pagkukulang. Gawin mo akong tulad ng publikano, tahimik ngunit totoo, na tapat at mapagpakumbaba, sapagkat alam kong sa kababaang loob, doon mo ako itataas. Amen. Pagpalain kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.